Rhea, ilang oras ka na ba nag-ML? Mag-aapat na. Naglalaro pa eh. Ang dami nating gamit ngayon, kaya yan ang mahal ng kuryente. Mama, bakit ang daming buhay na ilaw kahit umaga pa? Ay, oo nga no. Sige, patayin ko na muna. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Quezon. Mainit na usapin ngayon sa Tayabas ang planong pagtatayo ng isang windmill farm sa kabundukan na sakop ng komunidad. Ayon sa initial assessment, daan-daang puno ang kinakailangang putulin upang maipatayo ang mga wind turbine. Dahil dito, pangamba ng ilang residente ang posibleng pagkalbo ng bahagi ng bundok at epekto nito sa kanilang kabuhayan at lokal na ecosystem. Patuloy pa rin ang konsultasyon sa pagitan ng LGU, proyekto at mga residente. Target umunang simulan ang preparatory works sa susunod na buwan kung sakaling maaprubahan. Para sa Quezon Patrol, ako si Alaysa Luna. Ay, naku. Puputulin ang mga puno. Windmill nga, pero kakalbuhin naman ang mga bundok. Delikado yan. Dami ng landslide sa Pilipinas. Hindi na safe ang animals? Ano yun? Ano nangyayari? Narinig ko kayo. Tama. Yung dapat talagang pag-usapan nito. Sino ka? Bakit ka nasa bahay namin? Ako, si Enerhiya, ang tagapagbantay ng kuryente. At nais ko kayong turuan kung bakit kailangan balanse ang paggamit Sa ng bawat kuryente bahay, at ang libo-libong pangangalaga watts ng ang kalidad. nagagamit araw-araw. Kahit hindi natin napapansin. Mula sa pag-charge ng gadget, panonood ng TV, pagluluto, hanggang sa paglalaba, lahat yan ay nangangailangan ng enerhiya. Gaya ng maraming pamilya, marami rin ang nasasayang na enerhiya sa bahay. At kung mas marami ang gumagamit kaysa sa mayroong supply, nagkakaroon ng problema ang bansa. Ang ilaw na to, bukas kahit walang tao. Ang charger na to, kahit walang phone, ay nagkukonsumo ng kuryente. Ay, grabe. Ganun pala yun. Kaya naman pala ang taas ng bill natin. Renewable ang wind energy. Pero kung itatayo ito sa bundok na kailangang kalsuhin, putulin, at patagin ng lupa, nagkakaroon ng malaking epekto sa kalikasan. Ano? Puputulin talaga ang mga puno? Masama to. Baka magka-landslide. Ang daming wildlife na mawawala. Hindi na fresh ang hangin? Hindi lahat ng renewable sources ay tama ang lokasyon. Kapag bundok ang pinipili at sinisira, nawawala ang purpose nito. Maraming paraan. Solar sa bubong, windmill sa dagat, microhydro, at energy efficiency. Kaya dapat hindi sirain ang bundok. Kung ganon, bakit bundok ang pinili? Mas madali, mas mura, pero hindi laging tama. Simula ngayon, magtitipid na tayo sa enerhiya. Oo nga, ayoko na ng brown out. At ayokong masira ang bundok natin. Pumirma tayo. Renewable energy? Yes. Pero hindi sa kapalit ng kalikasan. Tama. Dapat nasa tamang lugar. Para sa komunidad. At para happy ang nature. Tandaan nyo, ang tunay na lakas ng pamilya ay hindi galing sa kuryente, kundi sa pamilyang may malasakit. Energy powers our homes, but protecting nature powers our future. Tayo ang lakas, tayo ang bantay ng kalikasan. Tingnan. And the new Miss Universe is Philippines!